Ayun po, pinapalang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati po yung nasa abroad. This is Teacher Roland, Teacher Jolox, live na live po dito sa Makati. At kamusta po? Welcome po sa aking presentation na kung saan, ayan, malalaman po natin kung paano nga ba makakapagtrabaho sa South Korea. Ayan, no? Sa mga question po, mamaya entertain natin yan after my presentation po, no? Okay, ako muna yung magtatanong mga kababayan, no? Yan, at by next year po, this is 89,000 pesos. Last year, 82,000. Ngayong taon po ay 86,000 pesos ang sahod sa South Korea bilang factory worker po kada buwan. Yan, mga kababayan, okay na po ba yung sahod na ganito? Malamang nandirito po kayo, no? Para malaman paano nga ba, no? Makasahod ng ganong kalaki, no, sa South Korea. Mga kababayan, pag sinabing South Korea, meron pong gobyerno na may hawak dito. Ito po yung sistema na tinatawag na EPS Korea. Yan, yung jacket na blue, ito po yung mapapansin nyo sa aming industriya. Yung jacket na blue, hindi po ito binibigay ni Kuya Will, no? Ang jacket na blue po ay binibigay ng ating gobyerno kapag ikaw ay aalis na po, no? Yan, bilang representative ng ating bansa na bago manggagawa sa South Korea. Yan, ito pong picture na to ay kuha ko po last week. Ayan, no, 8 estudyante po ang umalis mula sa aking center, Luzon, Visayas, Mindanao, 10 branches nationwide. Ayun po ko. At meron po tayo isang napakapalad, no, na female, no, na estudyante namin na nakaalis. Ang lahat po nito ay galing po sa iba-ibang branch po natin, no. Yan, ito rin po. September 11, 4 na estudyante. Ang pagitan ko po laging every week, no, nasa airport tayo naghahatid ng mga estudyante. Simula hanggang po mahatid natin, no, ating pong inalalayan at inaasikaso ang lahat ng estudyante po natin, no. Yan, ito naman po sa September 4, 8. Okay, mga kababayan, na paalala lang po. Hindi po ito edited. Hindi ko po estilo na magpa-picture sa mga tao, no, na naka-blue, na blue na jacket, ayan po, nang hindi ko naman estudyante. Ang lahat ng yan ay estudyante ko po, no. Yan, August 30, 8. August 22, 12. Yan, medyo marami-rami po ito. Okay, August 15, 4. August 7, 6. So, walang patid po. Ako po yung naghahatid, no, na mga estudyante po. Ito po, July 31, isa lang. Okay. Yan, at July 24, 5. July 17, birthday ko to. Okay. Ayan, pasensya na, wala ako sa airport at nagbantay ako dito sa aking opisina. 6. July 17, ayan, ito na sila sa South Korea, no? Okay. Yan, July 10, 5. May isang balik manggagawa dyan. Okay. Yan, July 3, 3 po talaga ito, hindi lang nakasama isa. Ayan, no? June 19, 5. Yan, meron po tayong estudyante natin na fresh college graduate, no? Kahit wala pong work experience, pwede po makapagtrabaho sa South Korea. June 13, 6. So, walang patid, mga kababayan, no? Yan, talaga namang okay, pinakamarami sa buong Pilipinas na natutulungan po, no, ng isang center. Tayo po yan, mga kababayan, no? May 29, 6. May 22, 4. May 16, 5. May 8, 2, no, yung isa po ay balik manggagawa, no. Yan, 10 taon na po ako sa industriya nito, mga kababayan, kaya marami na rin tayong mga estudyanteng bumabalik na o pabalik na po for the second round. Okay, for the second time around po, no. Yan, na makapagtrabaho sa South Korea. Parang 5 years po kasi, no, yung kontrata. Pag another 5 years, sana pala rin po kayo ulit na maka 10 years ba, no, sa South Korea para sulit yung pagtatrabaho at pag-iipon po, no. 3, April 17, April 12, 5. Yan. April 3, 4. Okay, at nandyan po yung kauna-unahan nating no, transgender, no. Lalaki, babae, bakla, tomboy, wala pong problema dito, no. Yan, at may mga nahatid na rin po tayong tomboy, no. March 29, 3. March 27, ito, isang araw lang pagitan, no, magkasunod. 12, at ito medyo marami po at maraming female, no, na estudyante natin. Okay, March 20, 10. March 13, ito, medyo nag-trending ako dito dahil yung nakadilaw. Okay, ito po yung kauna-unahan natin, no, na grade 4 lang ang natapos. Okay, yung mga kababayan, may experience, so hindi nakatapos sa pag-aaral,
pwede pong mabago ang buhay nyo po dito, no? Okay, March 6, 6. February 20, 14. February 13, 12. Ito, marami-rami ng panahon na yan. February 6, 14. Sunod-sunod, no? Na more than 10. Okay, mga kababayan, wala pong ibang center na ganito, ha? Na ganyang karami. Tayo lang po. Okay, yan. Check my profile mamaya, no? Yan, check nyo po yung aking Facebook account para makita nyo pa. January 16, 3. January 9, yan po at napakadami po. Ito yung pinakamarami ko sa isang araw, 22 po, no? Yan, at lagi po ako nandiyan sa picture para mas mapakita po sa inyo. Okay, na ang lahat ng ito galing po o mga estudyante po ng aking Korean Language Center. At ayun nga po, no? Tayo po ang #1 Korean Language Center sa buong Pilipinas. Sana sa susunod kayo naman yung maahatid ko po, no? Dito po sa airport bilang bagong manggagawa. Okay? Yan, factory worker for South Korea po. No, ito yung pinakamaliit, no, 4'9". Kahit ito 4'9", no, pero pumayat na siya ngayon. Okay? Yan, mga matataba sa Korea pumapayat. Okay? Yung mga payat gumaganda ang katawan. Yung mga pangit gumaganda. Okay? Joke lang po. Okay, hindi ko na po papakita lahat, no. Masyado pong marami to, mga kababayan. Sa loob lamang po ng 1.5 taon, mahigit, no, nakapagtala po ako ng mahigit 400 na estudyante nating nabago ng buhay sa tulong po ng opportunity na to. Sana sa susunod kayo naman pa. Okay? Magkwento lang po ako na ilan sa mga estudyante ko, no, gaya po nito, si Albert at si Romel. Si Albert at si Romel po ay parehas nagtatrabaho abroad. Nalaman po nila na sa South Korea mas magiging malaki ang sahod nila. Bagamat sumasahod na po sila na malaki, okay, sa abroad, pero mas pinili nilang mas malaki pa na sahod po. Sana ganun po yung ating mindset. Okay, na mas pipiliin natin na mas malaki yung sahod ba. Siyempre, para mas maganda po yung ating magiging future ba. Umuwi, nag-aral, nakapasa at ayun po, nakapagtrabaho sa South Korea. Ang dating ex-Taiwan na si Albert at ex-Japan na si Romel. Yan. Ito po, no, kuha ko lang nung Lunes. Yan, si Arnold Magno na po ang pinakamatandang estudyante ko na kababalik lang po sa Korea noong isang gabi. Okay, noong isang araw. Alright, now si Arnold Magno po ay estudyante kong nakaalis kahit 39 na. Okay, that was 6 years ago, no? At ito nga po, babalik po siya sa South Korea. Siya po ay tinatawag nating na-recontract, na sincere. Okay, nagustuhan ng amo at ayun po, doon po siya babalik ulit sa kanyang amo, no? Yan. From Tondo po yan, no? Ito yung balik manggagawa po. At si Paul po ay nakabalik na rin po ng South Korea. Pero siya, okay, umuwi po ng Pilipinas at nag-exam muli, no? Para makabalik po sa South Korea. Yan. Ito rin po, nakabalik na rin po sa South Korea si Miss Yolanda, simpleng housewife. Okay, yan, shoutout po sa lahat ng mga housewife na mga bisita ko ngayon. Baka kayo rin, ha? Okay, pala rin po gaya ni Yolanda po, no? Ito pinsan ni Yolanda, estudyante ko rin po si Miss Michelle Gomez po. Okay, at ito po yung asawa ni Miss Yolanda. Okay, nasa South Korea po. Grabe po ito mag-asawa na to, no? Talagang certified millionaire na po. At may malaking lupain na rin, napakaganda ng bahay po, no? Yan, isa po sa mga estudyante ko mag-asawa, parehas na pong nasa South Korea po, no? Si Miss Jenny Lynn ay mag-e-exam muli, no? Hopefully makabalik po siya. So mga kababayan, dalawa po yung pwede nyo maging kapalaran, no, kapag nasa South Korea. Magustuhan kayo ng amo ninyo or umuwi ng Pilipinas. Kung gusto mo bumalik ng Korea, mag-e-exam po kayo ulit, no? Hopefully makabalik po si Miss Jenny Lynn. Kalamitan naman yan, no? Magagaling na, kaya nagiging madaling exam sa kanila. Kanina, kahit walang work experience, pwede po dito. Kanina, grade 4 lang nga natapos. Ito naman yung pinakabatang nakaalis, no? Na estudyante ko po, si Miss Judy Ann. 18 years old, mga kababayan, no? Nung siya po ay nakapagtrabaho sa Korea. 2 beses pa tong nakabalik ng South Korea. At, excuse me pa, yung kanyang kuya, 2 beses din nakapagtrabaho sa South Korea, no? Yan, at yung kapatid nila, estudyante rin po namin na natulungan na rin namin ng basa. Hopefully makaalis na rin po very very soon po. At nakakatuwa sa dalawang magkapatid na to ay parehas din po sila nakapangasawa ng foreigner, no? Marami na po tayong magkakapatid na natulungan, mga kababayan. Alright?
So ito naman po si Jerome Ballesteros. Okay, tricycle driver. Marami na po ako natulungan na driver. Tricycle driver, armored car driver, bus driver, conductor, taxi driver, TNBS driver, delivery rider, lahat na klase. Shoutout po sa lahat ng mga bisita kong rider. Pagod na po ba sa pagmamaneho na kahit isang tuka naman? Okay, subukan din natin yung South Korea. Baka, okay, yan, mas maging maganda yung future natin, no? Okay, yan, yun nga po, college student, no? Marami po akong mga estudyante na hindi na po nagtapos ng pag-aaral at mas pinili na lang po mag-Korea. Meron naman tapos sa pag-aaral pero hindi yun ang ginamit nila. Hindi nila ginamit yung pinag-aralan nila, no? Para kumita ng mas malaki. Bagkus nag-South Korea. Yun yung nakakalungkot na realidad sa Pilipinas po. Makatapos ka man ng pag-aaral, huwag ka masyado mag-expect ng malaking sahod. Okay, sa Korea sigurado 80,000 po, no? Ang minimum salary natin, no? Hopefully makabalik po si Miss Crisbel Makalalad, no, sa South Korea na kakatapos ang kontrata last year. Pero last year, ang kapatid niya naman, ang batang kapatid niya naman ang nakaalis, no? Si Christopher Makalalad from Santa Maria, Bulacan. Para silang nagpalitan, tol, ikaw naman. Ayan, marami na tayong natulungan na magkakapatid, no? Shoutout po sa lahat ng mga single parent po. Marami na ako natulungan ng mga single mother at may mga single father din. Yan, saludo ko sa mga single father. Siyempre, mas mahirap po maging single mother. Yan po, at nakapag-Korea si Miss Kim, kababayan ko po from Olongapo City. Okay, ayan, bagamat nandito po tayo ngayon sa Makati City, dito na naninirahan, ang town ko po ay Olongapo City, mga kababayan, no? Okay, ito isa sa mga inaanak ko sa kasal, Ulysses Salam from Isabela. Okay, dating 9 years na nagtatrabaho po sa maintenance ng Mall of Asia. Okay, ito si JR, magkasama lang kami ng isang araw. Hopefully makabalik po siya sa Korea, mag-exam din ulit. Isa sa kauna-unahan kong online student, ito nakabalik na po sa South Korea, si Jose. Okay, yan si Jose, isa ko rin sa kauna-unahang online student. Mga kababayan, ako po ang unang-unang online teacher sa industriyang ito. Nagsimula po ako 2016 pa. Okay, mga kababayan, hindi po ako nagsimula during pandemic. Kaya yung sistema na yon ay inadapt ko rin during pandemic. Kaya nakasurvive tayo. Ginapang natin ang pandemic, no? At narito pa rin tayo, buhay na buhay, mga kababayan. At tuloy-tuloy pa rin po yung ating online service. So may face-to-face class din tayo, may online din po, no? Ito po yung mga online student natin. Napakarami pa at marami pa po, mga kababayan. Okay? Kwento ko lang po, no, si Rolly Fulgo, mga kababayan. Okay? Si Rolly Fulgo po, no, yung kanyang kapatid na babae, nakaalis na rin, no? Silang dalawang magkapatid ay isa sa mga record namin na 5 days lang po nakapag-aral. Pero yan, pinagpala na napasa yung exam. Masasabi natin na mga kababayan na natsambahan ng exam. Kasi po yung exam, mga kababayan, enumeration po ito. Okay, hindi naman po kahirapan po kung paano sagutin yung exam. At nung nag-exam po sila, makakalahati po sila, pasado na po. Pero ngayon, bahagya pong nagtaas ang passing score. Ang scoring system nila, nung napasa nila, 40 points, maka 20 ka, pasado ka na. Ngayon po ay papalo po ng 22 points pataas, pero depende pa rin talaga sa quota na kailangan, no? So on our record, nag-enroll ng linggo, nag-exam ng Sabado, 5 araw nag-aral. Hindi ko po sinasabing kayo rin, ha, mag-aral lamang ng 5 araw. Okay. Yan, napakapalad nito. May yung kasama yung kapatid niya na si Lynette Pulgo, no? Yan, shoutout po sa mga taga Rizal. Ito po, marami nang mapupuntahan nyo rin yung mga pinag-shootingan ng Korean drama, mga kababayan, no? Yan, gaya po ni Miss Rosalie Salcedo na 2 beses na rin nakapunta sa South Korea, no? Yan, hindi ko makakalimutan ito si Francis Flores Pajarillo. Sinabihan ako, sir, kakayanin ko kaya ito? Hindi naman ako magaling no high school, elementary. Mga kababayan, hindi ko po kailangan ng magaling o matalino dito. Ang kailangan po natin, okay, ay marunong makinig sa akin. Okay? Yan, tiyaga po, no? At magbigay ng oras doon sa pag-aaral para mapasa exam. Ganun nga po ang ginawa ni Francis Flores Pajarillo na ngayon, 6 na taon na pong nasa South Korea at nagtatrabaho po, no? Okay? Yan, mga kababayan, hindi po tayo pare-parehas ng magiging tao dito, no, ng tinatahak dito, lalo na hindi tayo pare-pares ng intellect.
kanina may kinikwento nga po ko na 5 araw nag-aral, napasa po ang exam. Ito naman po, 5 taong nag-aral. Alright? Bago siya. Nakapasa at nag-exam, nag-exam at nakapasa at nakapagtrabaho sa South Korea. Okay? So may mga ganong sitwasyon ha. Nilapitan ako ni Frederick dito sa Makati. Okay? 3 beses na siyang bumabaksak sa exam. Okay? At nung pang-4, yan, tinulungan naman natin, bumaksak pa rin. Nagsosorry siya sa akin, sabi niya, no? Sir, pasensya na, wala akong day off at 12 oras daw yung pasok. Pero nangako siya sa akin, panlima, ipapasa niya na yung exam. Nung panlima, napasa niya na yung exam at tuluyan pong nakaalis. Alright, so mga kababayan, kanina, no, 5 araw lang nag-aral, nakapasa. Ito naman, 5 taon bago nakapasa. Okay, sana po, no, hindi po kayo umabot ng ganung katagal. Sana po, one shot, ipasa na natin ang exam, no? Yan, again, hindi po tayo pare-parehas ng mga sitwasyon at intellect po, no? Yan, ito naman po magkaibigan si Joanna Lea at si Miss Rema Espina, no? Si Miss Rema ay nagtatrabaho to sa mall. Tao dito na sino na to? Joanna. Okay? Yan, Joanna Lea ay ex-Taiwan naman, no? Pero magkaibigan po sila. Marami na akong magkakaibigan na nagkikita-kita sa South Korea. Sana kayo rin, no? Shoutout sa lahat ng mga nanonood sa akin, magkakaibigan. Trabaho, marami rin tayong professional. Engineer, na mas piniling mag-Korea. Ito, nurse, teacher, accountant, okay, at iba pang 4 years graduate na nakita ko sa aking harapan na mas piniling makapagtrabaho sa South Korea kasi nga naman, mas malaki yung sahod pa. Okay? Ayan. Mga kababayan, sana i-follow nyo po ako sa aking page. Ayan, no? At makita pa yung iba pa po, no? Ito po yung aking Facebook page. Alright, Roland Cito Flores na meron na pong 48,000 followers, mga kababayan, no? Sana na kayo naman yung susunod na matulungan kong makapagtrabaho sa South Korea. Mga kababayan, si Teacher Roland po ay 10 taon mahigit na sa industriyang ito. Okay, at sa tagal ko dito ay halos 800 na po ang natulungan kong makapagtrabaho sa South Korea. Right? Yan, nagsimula ako magsalita ng Korean, mga kababayan, 2004. Okay, kaya puro Korean affiliated yung mga trabaho ko hanggang sa nagkaroon nga po tayo, no, ng sarili ng center, no? Mga kababayan, kung tatanungin niyo po ako, Teacher Roland, nakapagtrabaho ka na ba sa Korea? Ito po yung kwento. Yung kumpare ko po, mapalad po na napasama sa kauna-unahang batch na pinadala ng sistemang ito. Ang EPS Korea po ay nagsimula 2005 at ang kumpare ko po ay mapalad na mapabilang dito. 2006, sinikayat niya ako. Sumunod sa kanya, pinakilala niya ako sa boss niya. Tuwan-tuwa yung boss niya sa akin kasi wala pa ako sa South Korea, nagsasalita na ako ng Korean. Okay. Yung kumpare ko hindi pa rin, no? At mga kababayan, dumaan po ko sa proseso na pagdadaanan nyo, na pinagdaanan ng kumpare ko. Okay, papalis na po ko noon 2006, sorry. Nakakalungkot na hindi ko po napasa yung final medical ko. Ang problema ko sa final medical ko, meron daw po akong hepatitis B. Sakit na walang lunas at bawal po sa South Korea. No? Yan, nagulat po ako na shock, iyak ng iyak. Nagulat din ang nanay ko na nurse. Alam niya may vaccine ako pero napag-alaman niya na wala yata daw akong booster. Nalungkot siyempre yung kumpare ko. Siguro nga mga kababayan, no, at tadhana po ng inyong lingkod na hindi makaalis. Siguro kung nakaalis ako pa Korea noon, hanggang ngayon nandun pa rin ako. Okay. Yan, siguro nga parang isang malaking sakripisyo. Sacrifice ang aking pangarap na ako po'y hindi makapag-Korea para pala makapagpatupad, no, ng mas maraming pangarap. Ayan, na halos 800 na po natulungan ng inyong lingkod, no. Mga kababayan, di man ako nakapunta na South Korea, may nakadiscover sa akin mag-asawang Korean na matagal ko pong naging amo at marami po ko naging among Korean. Itong mag-asawang amo ko po, ako po ang nag-manage ng kanilang negosyo. Korean school, Korean dormitory, Korean restaurant at Korean grocery. Kaya sobrang
dami ko pong nakalubilong Korean po, no? Okay, ayan. Anyways, makikita nyo po ako sa YouTube, Teacher Jologs, ayan, kasi pangmasa ang bagsakan ko po. Okay, yung mga simpleng tao po yung gusto nating tulungan, yung mga nasa laylayan po, yung mga talagang yan, hirap sa buhay, yan ang mga gusto kong tulungan mga kababayan. Siyempre, sa mga gusto ring sumahod na mas malaki, makapagtrabaho sa Korea, yan. Teacher Jologs, yun na po yung pinakakilalang pangalan ko. Kahit sa TikTok po, no? Type nyo lang Teacher Jologs. Mga kababayan, sa buong Pilipinas yata ako lang yung may website, no? Na kung saan, dito po dumadaan ang lahat ng estudyante ko para makapag-ensayo muna ng kanilang examination bago pa sila makapag-exam sa mismong exam sa POEA. Ako lang po yung may ganitong sistema, no? Ayan po yung practice exam, no? Okay? Yan, dyan po sila nagpa-practice exam. Dumadaan po sila sa akin ng 10 hanggang 20 times na exam, na para malaman natin kung gaano sila kahanda sa exam. Yung exam po, mga kababayan, ay yung aking expertise po, no? Yan, pakipicturean po ito. Alright? Ayun, yan, excuse me po. Okay. Ang pangalan po ng aking center, mga kababayan, pangalan ko rin, para alam nyo po, may-ari. May tao, may maglilid po sa inyo, may maggagabay, may nagtuturo po. No? Yun nga po, expertise ko yung exam. Makakasama nyo po ako sa review at advanced class. Okay, tandaan nyo lang po mga kababayan na hindi po ako recruiter, hindi rin po ako agency. Review center po ko. At meron na po tayong 10 branches nationwide. At meron pa tayong isang magbubukas, no? Yan. Diyan po sa La Union, shoutout sa mga naimbag nga rabi. Okay, sa inyo. Yan, ano ba yung hapon? Okay, ayan na. Anyway, sa lahat ng mga Ilocano po, okay, magkakaroon tayo dyan, no? First north natin, no? Okay, yan at sa 10 branches na yon, syempre mga kababayan, hindi po biro makapag-establish ng 10 branch, ha? Para tanungin nyo po ko kung legit ako. Okay, nagbabayad po tayo ng tama at meron po tayong mga dokumentong tama. Okay, yan. Para masunod ang batas po, no? Yan, hindi po biro at hindi po basta-basta makapag-establish ng 10 branch para tanungin nyo po ako, no? Na kung ako ba ay legit, no? Ayan, kayo na pong bahalang umusga. Okay. Anyways, mga kababayan, EPS Korea, ito nga po yung sistemang pinapasok natin. Ito nga po yung government-to-government system. Napakapalad natin, nakasama ang Pilipinas sa sistemang ito. Okay? Ang EPS po, ibig sabihin Employment Permit System. Kinuha ko to sa website nila. Ang problema ng Korean government po ay yung populasyon. Okay? Alam nyo po, no? Yung trabaho na gagawin natin sa Korea, ayaw po ng Korean yan. Okay? Kasi nakakapagod at mahirap. Kakayanin nyo kaya? Yun ang tanong eh. Okay, baka excited kayo sa sahod sa trabaho naman hindi na mapaghandaan, no? Okay, yun nga po, manufacturing. Dahil dito, kumukuha nga po yung Korean government, no, na manggagawa para sa production ng kanilang mga produkto. Okay? Yan, pero sabi ng Korean government dito, ha, dapat daw yung gobyerno na nagpapadala ng manggagawa sa kanila maging responsable sa pagpili at pagpapaalis ng tao. Okay? So mga kababayan, ng sistemang ito, no, ang South Korea ay nagpapadala ng exam sa Pilipinas. At kailangan nyo pong maipasa yung exam na Korean language test. Na yun po ang expertise ko. At yung medical para po ang inyong pangalan ay mapabilang bilang aplikante sa sistemang ito. Sa Human Resource Department napunta, okay, ng South Korea ang inyong pangalan pag napasa yung exam, okay, at dyan po napunta ang mga Korean employer, factory owners, para kumuha ng factory workers po. Sa kapag napasa nyo yung medical, yung exam at medical, ayun po, aplikante na kayo. Okay, mga kababayan, wala pong recruitan dito, walang apply-applyan at walang agency. Okay? Dapat mapasa yung exam,
para maging aplikante. Alright? Sa buong sistema na to, buong proseso na to, tutulungan ko po kayo dyan. Simula-simula hanggang sa mahatid ko nga po sa airport gaya na nakita nyo. Okay, mga kababayan, dati po, nasa 3,000 lamang ang kinukuha ng sistemang ito. Okay, pero biglang nag-ibang ihip ng hangin. Salamat po South Korea kasi simula last year hanggang ngayong taon, halos 10,000 from 3,000, no? Parang 3 times 3, no? Ganun. Kaya naman mas mabilis ang proseso. Napakapalad po ng inyong generation po, no? Pero ayun nga po, mga kababayan, hindi po tayo makakapili ng mapapasukang trabaho. Ang mag-hire sa inyong employer, depende po sa kanyang produkto o industriya. Baka mapunta kayo sa bakalan, plastikan, papelan, karton, electronics, garments, tela, food, farming, livestock, construction, shipbuilding, or kahuyan. Okay. Ayan, furniture ba? Parang ganun, no? So, basta mga kababayan, tandaan nyo po, walang madaling trabaho dito. Mapapagod kayo, sasakit ang katawan ninyo araw-araw. Nagugustuhin nyo na lang matulog at gigising ulit, no? Pero yun nga po, sa sahod na malaki. Okay? Yan, ang tuluyan po natin, hindi ko po magagarantiyan libre ayon sa aking pagsusuri. Okay, ayon sa aking experience, 80% to 90% libre naman yung mga estudyante ko. Pero may mga ilan na nagbabayad sila sa kanilang tirahan. Pero kumpleto naman ang gamit. No? Maaaring libre talaga ang inyong tanghalian, pero para sa hapunan at almusal, hindi ko po magagarantiya. Okay? Sana kumakain kayo ng manghang para makapag-adapt, no, sa pagkain Korean po. No? Yan, mga kababayan, sasahod nga po kayo ng 2 milyong won or 86,000 pesos na ang 1 milyon won po ay nagkakahalaga ng 43,000 pesos. Okay, mga kababayan, si Miss Kate, dating call center agent po. Okay, yan. At mas pinili niya po, no, nasubukan ito na dating sumasahod po ng 18 to 25,000, ngayon po mas malaki ang sahod. Pero iba po ang naging kanyang trabaho. Pero okay naman po siya. Kaya rin po bang gawin niyon? Okay? Yan, ang dating maintenance ng refrigeration at air condition ng SM for 9 years. Mas piniling maging factory worker. Ngayon po, siyempre, certified millionaire na. Ang nag-aaral pa ng kolehiyo, mas ginustong makapagtrabaho sa South Korea. Isa na naman sa pinakbata natin estudyante. 19 years old from Taguig, si Maria Fatima po. Okay? Ang dating tindera ng tindahan nila na wala pong professional work experience, nag-Korea o nakapag-Korea, na ganito po ang sahod niya ngayon. No? Dating tindera. Alright? Ang dati ko pong secretary o branch secretary, yan ay 1 taon din rin pong nasa South Korea na sumasahod na ng 100,000 rin. Ang dati ko naman pong personal driver, okay, from Davao, Digos Davao po, no, si Arvin. Ito na po ang kanyang sahod. Dating magsasaka at mananahi, sinubok ito at pinalad pong makapag-Korea na sumasahod na po ng 127,000 pesos monthly. Ang dating lagi akong binabati sa SM Makati, yung SM Makati, dyan lang po. Okay? Sa tabi ko lang po mga kababayan. Okay? Yan, isang ikot lang SM Makati na ako. Dating nagtatrabaho sa SM Makati, naku po, ang laki na sahod nito. 134,000. Si Eric po. Eto, pauwi daw siya ngayon, magbabakasyon. Wow, sosyal. Bakasyon ka agad, wala pang 1 taon sa Korea. Siyempre, ang laki ng sahod ng dating taga-buhat ng kopra sa probinsya. Okay, Berna sa gabi, Bernard sa umaga. Isa sa mga natulungan nating LGBT. Marami na tayong natulungan LGBT, mga kababayan, no? Ito po, yan. Office ko po yun sa Davao. Dati ko po tong office staff na sumasahod po ng 8,000 to 10,000 monthly. Mantakin nyo, ito po ang sahod niya ngayon sa South Korea.
Okay? Si Joffrey, no? Ambala. Okay, yan. Proud na proud kami diyan kay Joffrey. Okay? Yan. At ito na po, ang unang sahod ng grade 4 lang ang natapos. So, ulitin ko lang mga kababayan, no? Walang work experience, pwede rito. As young as 18 years old, pwede rito. Hindi nakatapos ng pag-aaral, gaya nito, no? Nasa unang sahod niya, 20 days salary, ganyan ang sahod po. Okay? From Misamis Occidental, no? Yan, si Danilo po, no? Yan. Pag ganito yung sahod, mga kababayan, wala na tong day off. Kaya nyo kayang magtrabaho ng walang day off, mga kababayan, no? Sana kayanin nyo rin, gaya po ni Erlito Arellano. Okay, 34 years old, dating OFW, no? From Candelaria, Quezon po, no? Grabe, malaki po yung sahod niya, no? Ito rin, no? Wala rin tong day off, no? Monday to Sunday. Sana kayanin nyo rin po yung ganun trabaho, no? Si Romnick Tiburcio from Island of Catanduanes. Ito, ang laki ng switch niya. Ang laki ng pagbabago eh. Dati kang call center agent, pagdating mo sa Korea, salutuan ka ng bakal. Kinaya niya po dahil ang laki ng kanyang sahod po, no? Si John Alford Talukod po, no? Dating service crew, salesman sa isang mall sa Cebu. Yan. Laki rin na sahod, no? May sarili na tong bahay. Nakapagpatayo ka agad. Wala pang 1 taon. Alright? Occasionally, pwedeng maging ganitong sahod. Napakalaki po, no? Yan. Pero, pag ganito, may holiday, sobra-sobrang overtime, no? Yan. Posible naman. Okay? Yan. Pero, wag nyo nang pong isipin, ganyan kalaki yung sahod, ah. Okay? Yan. Picturean nyo po ito, mga kababayan. So, ayun nga po mga kababayan, no? Kahit na hindi tayo nakatapos, ano man ang naging trabaho natin o wala kayong anong trabaho, ano man kayo ngayon, okay? Huwag nyo pong ano po yan. Huwag nyo pong isipin po yan. Marami na ako nakita dito, tambay. Okay, meron pa ako isang estudyante, umamin sa akin. Dating nalulong sa masamang droga. Okay? Ngayon po, nasa Korea na po siya. I'm very proud of him, no? Yan, at marami pa pong istorya na talagang life-changing. Okay, hindi lang po nabago ang buhay, no? Pati po nabigyan ng mas magandang kinabukasan ng pamilya. Alam ko mga kababayan, kaya kayo nandito, no? Dahil sa talagang ano, no? Hirap, kahit isang tuka lang po tayong lahat dito sa Pilipinas. Naranasan ko po yan. Ang dami natin bayarin. Hindi tayo makapundar, makaipon. Paano na yung pag-aaral ng anak natin pag nagkolehiyo na yan, no? Na hindi naman kakasya yung sahod natin, no? Siyempre, kung gusto nyo mabigyan po talaga ng kinabukasan yan, iisip kayo ng paraan para kumita ng mas malaki. Mas malaki sa kinikita nyo ngayon. Gaya po ni Melbert Cadalso na isang beses nag-exam, nakapasa ka agad, 36 years old, mantakin nyo pong 10 taong seaman. Pero wala daw po siyang napundar. Paano pa kaya tayong minimum wage earner sa bansang Pilipinas, mga kababayan? Ito po, 3 anak na 20,000 to 30,000 na sahod, wala po siyang napundar. Bigay lahat sa pamilya. 3 anak. Okay, hindi ba natin gugustuhin mag-Korea? Salamat naman sa Diyos at siya po ngayon ay may kalahating milyon na. First time ever kung hindi pa siya nakapag-Korea, no? Shoutout po sa lahat ng mga security guard. Mabuhay po kayo. Okay, marami na po ako natulungan security guard po. Ito po yata yung pinakamarami at pinakamagagaling sa exam. Okay? Pag naka-duty, nagre-review. Alright? 36 years old, 14 years security guard from Leyte. Ayan po, nakapag South Korea. One shot po yan, no? 36 years old din si Efren de la Cruz. 16 years government employee from Bulacan. Okay? At meron na po ako ditong 17 years old. Okay, na tao dito, no, na factory worker. Yan, ma-search ko kaya siya kaagad, no, para maihabol ko. Hazel. Check natin Hazel. Sana makita ko. Okay. Nako.
Pasensya na kung hindi ko mahabol sa inyo. Pasensya na. Meron ako kasing 39 years old. Kauna-unahan na 39 years old na nakapagtrabaho pa, no, sa South Korea. Okay, yun po yung pinakamatanda. Okay, na 17 years factory worker, no. Ihabol ko na lang dito. Okay, later. Alright, no. Picturean po ito, mga kababayan, no. Picturean po natin ito. Okay, ayan po, no, mga kababayan, no, wag na po yung 150,000. Wag na po yung 120, okay? Ito na lang yung ano na lang, mga kababayan, yung ayun, bumalik ako. Pasensya na po. Okay, na-close ko. Ayan po, no? Mga kababayan, 100,000 pwede na po bang sahod sa inyo? Sana naman po sapat na yung 30,000, no, pag pinadala natin sa pamilya. At yung iba, ano na lang natin, tira na lang po natin, no, sa ating sarili. Okay, para sa mas magandang future po ba? Okay? Yun po yung gusto ko rin ipunto rito, no? No, at sa habang panahon, no, mga kababayan, ano rin to, no, aabot din to ng napakalaki, okay, na halaga, no. Yan, maaring umabot po ng hanggang 4.2 million. Hindi pa kasama yung back pay, no. Sa ganitong halaga, mga kababayan, 5 years lamang sa South Korea. Kaya po yung mga ibang estudyante ko bumabalik po talaga sa South Korea, no, para mas kumita pa po. Okay? Ayan po, 4.2 plus 1.8 para 6 million, no? Pwede na po ba makapagpatayo ng pangarap na bahay, okay? Lote, farm lot, no? Pang negosyo. Okay? So, kikitain ba natin yan sa Pilipinas ng pagtatrabaho ng 5 taon? Malabo po yata. So, mga kababayan, muli, no? This is Teacher Roland. Yan, Teacher Jologs. Muli, mga kababayan, no? Yan. I-follow nyo po ako sa aking Facebook, no? 10 taon na po ako sa industriyang ito. 800 na po ang aking natulungan po. Okay, ito po yung aking Facebook account, no? Sana sa susunod, no, kayo naman yung tulungan kong mabago yung buhay po, mga kababayan, no? Okay, ngayon po ay pinagdiriwang sa South Korea ang ito po, yung bonus Chuseok. Meron pa isa yung sa New Year po, na nagbibigay din naman sila ng bonus, mga kababayan. Ito po yung back pay. Grabe po yung back pay sa Korea, no? Kaya may ipon ka na, may back pay ka pa. Kaya sobrang laki na mauwi nyo po. But use it wisely po, ha. Sana wag nyo ubusin, paramihin nyo pa yung inyong investment, no? Okay? Ayan. So muli, mga kababayan, ang kontrata po sa South Korea, 3 taon na pwede mo extend ng 2 taon. Kaya parang 5 years. Maraming beses ko na sinabi na maaring matapos ang kontrata mo, gusto mong bumalik ng Korea, mag-exam ka muli, no? Pero kapag ikaw ay nagustuhan ng amo, automatic pwede kang ma-recontract pa. Napakayaman ng bansang South Korea, sikat na mga produkto, kaya tuloy-tuloy ang pag-manufacture, no, ng kanilang mga produkto. Kaya tuloy-tuloy po ang pagtanggap nila ng manggagawa at mas marami pa. Okay? Yan, at iba pa mga bagay na sikat sa South Korea, pasyalan, yung weather, pagkain, at syempre yung K-pop at yung K-drama. Yan, pati sama na natin, pati pelikula. Okay, at hindi lang yon, tinitignan ng amo mo ang performance mo. Kapag okay na okay ka, gagawaran ka pa ng certificate na kahit hindi mo naintindihan, masaya ka. Okay, yan. Kaya natin tumulong ng mga simpleng mga Pilipino, mga kababayan, kasi ang pagkukurya po,
wala pong placement fee. Marami po sa mga estudyante kong nabiktima ng santa makmak na mga scammers pagdating sa abroad. Talagang gustong-gusto mag-abroad, no? Kaya naman yung ilan doon na biktima po. No? Mga kababayan, okay? Yan, huwag kayong matakot dito kasi ang pagkukorea, wala pong tao dito, no? Wala pong okay? Wala pong tao dito, no? Placement fee, no? Yan. Ito naman po, okay? Mga kababayan, tao dito, no? Ito po yung mga disadvantage. Okay? Unang-una sa lahat, no? Maghihintay tayo. Hindi po siya mabilis. Okay? Hindi po pagkatapos po nito ay makakaalis ka kaagad. Una sa lahat, hihintayin natin yung exam. Uy, medyo malapit na. Okay. Pangalawa, pag napasa mo na may exam, maghihintay ka naman na ma-hired. So, meron po talagang waiting time. Kaya kung hindi po kayo pwedeng, kung mainipin kayo, hindi nyo kaya maghintay, ay wag po kayo mag-Korea. Yung Korea hindi po para sa inyo. Okay? At syempre, may examinasyon. Kaya kailangan po, no, na tayo po ay mag-aral. Okay? Hindi po natin pwedeng paasa-asa sa tsamba-tsamba yung exam, ha? Okay? Anyway, yung registration, kapag marami naman yung quota, magiging madali lang yan. Walang problema. Basta maayos lahat ng mga dokumento natin. Unang-una, yung passport at yung picture naman. Yun naman yung importante yung dalawa. Okay, sa registration. Alright? Nakita natin yung mga minimum salary. Walang overtime. 80,000 plus. Hindi na masama. Wag na kayo maghangad na mas mataas pa kung meron na kayo. Nasa Korea na kayo, ha? Yung iba, sagad nga sa trabaho, pagod naman ang katawan. Yun nga po, yung trabaho, sana kayanin po, no? Yan mga kababayan. Sana kayanin po yung trabaho. Okay? Yan. At yun nga po mga kababayan, isa pa sa mga gusto kong i-share po sa inyo mga kababayan, ibahin niyo po si Teacher Roland, ha? Hindi po ako mapagsamantala, mapagpaasang tao at manlolokong tao. Sasabihin ko po yung katotohanan patungkol sa babae. Sa lahat po ng mga aplikante na lalaki, boys, kapag napasa nyo po yung exam, I'm giving you 100% assurance. Kayo po ay makakapagtrabaho sa South Korea. 100% assurance. Pero sa babae, hindi po 100%. Pasensya na po, girls, no? 10 to 20% chance lamang po na kayo po ay makapagtrabaho sa South Korea. Yun po yung totoo dito, girls, ha? Kaya ang gagamitin kong terminology sa lahat ng mga bisita kong girls po, girls, parang itong subok lang. Kung gusto nyo po, kayo pong bahala, ha? Pero wag kayo masyadong mag-expect na sure ball kayong makakaalis. Okay? May validity yung exam. Pag naubos yun, mga 2 to 3 years, exam ka na lang ulit, maghintay ka na naman ulit. Ganun po yung nangyari sa sistema dito, no? Sa EPS Korea, Philippines pa. Right? Ayan. Sa mga may passport po, okay po yan para makapag-register kayo sa exam. Walang passport po kasi, hindi po kayo makakapag-exam. No? Pero pwede naman kayo mag-start mag-aral. No? Tutulungan namin kayo sa registration. Okay? At huwag kayong masindak sa Korean alphabet. Madali lang yan. Okay? Tambay, kinaya yan. No? At hindi nakatapos sa pag-aaral, kinaya ito. Simpleng tao, kinaya po ito. Kaya huwag kayong masyadong kabahan po dyan. Paki-screenshot po itong service ko. Mga kababayan, 8,000 pesos. Kayo po ay nag-e-enroll sa number 1 Korean Language Center sa buong Pilipinas. Pinakamaraming natulungan sa buong Pilipinas. Pinakamalupit na serbisyo, pinakamagaling. Okay? Kayo na pong magtanong sa mga natulungan namin. Sa buong karera ko po, 800 na mahigit. Okay? May kasama ng 3 libro. Halos 2 oras, 200 oras na pag-aaral mga kababayan ang kasama dito, nakapaloob dito. Marami kayong pwedeng maging option, no? Na type of classes po. Ang daming freebies. Pwede pang installment.
Alright? One-time, lifetime payment. Mag-exam ka, bumagsak ka, aral ka ulit. Review ka ulit sa akin. Ulitin mo ulit yung buong proseso. Wala ka nang babayaran isang beses lang mga kababayan. No? 8,000. Again, kayo po ay nag-enroll sa number 1 Korean language center sa buong Pilipinas. Na meron po sa Makati, sa Davao, sa Cebu, sa Sorsogon, sa Digos, sa Calamba, sa Sibulan, sa Monumento, sa Cubao, Quezon City, Bacoor at yung pinaka-latest namin. Magkakaroon po tayo sa La Union po. No? Mga kababayan, tayo po ay mag-e-exam lahat sa POEA. Pero sa lahat po ng mga nanonood sa akin ng mga malalayo, huwag kayong mag-alala. Kung sakaling mag-exam na kayo sa Maynila, sige po. Yan, libre po yung tuluyan ninyo dito sa Makati. Sa mga mag-exam na po. No? Yan, kami po ang maggagabay sa inyo dito sa Makati. Pagkagaling sa airport, anong gagawin? O kaya sa ano po, anong sasakyan? Paano pumunta dyan? Wala kayong problema dito sa Maynila po. Kaya marami tayong natutulungan kahit taga-probinsya po yan. At talaga naman nag-enjoy sila. Okay? Sir, ano nga ba yung exam, no? Ito po, sample ng exam mga kababayan. Yung exam po ay enumeration. Pero, wala pong translation. At ang exam ay magtatanong ng patungkol sa bagay, ng mga bagay na nakikita mo araw-araw. Ikaw ay magsasaulo ng maraming salita na Korean na bagay. Okay? Para masagutan ang tanong na ito na lumalabas usually 3 beses. Okay? Magsasaulo ng siguro mga 30 words na mga lugar pero dapat Korean. Para pag lumabas to masasagutan mo maka 1 point ka. Okay? Mga kababayan, hindi ko po kailangan na matalino magaling sa school. Kailangan po natin ay matyagang magsasaulo ng mga salita para masagutan ang exam at makapuntos. Sana 22 points pataas. Okay, para mapasa ang exam. Hindi po kailangan maging fluent sa Korean para makalis. Kailangan lang po talagang mapasa tong exam na ito. Nadadaan po kayo sa sandamakmak na practice exam sa akin bago ka pa mag-exam mismo sa POEA. Kaya po, ang center ko po ang may pinakamaraming naipapasa sa buong Pilipinas. Ulitin ko lang po, expertise ko po yung examinasyon. Kapag napasa niya exam, may isa pa exam, medical exam. No? Pakipicturean po ito. Kung meron po kayo nito, yan. Except for colorblind, pwede natin gawa ng paraan. No? Pag sinabi namin doon kayo magpapamedical, doon lang po ha. Huwag na po magpamedical sa iba para hindi po kayo maabala. Delikado po. No? Okay? At kapag napasa mo na exam at medical, meron ka na pong account sa POEA. Okay? Yan, natitingnan mo lagi ito. Hindi mo kailangan pumunta-punta sa POEA, tumawag-tawag sa POEA lagi. O sa Department of Migrant Workers. Titingnan mo lang yung account mo na ito. Na ilalagin mo lang yung passport number mo. May kita mo na kung ikaw po ay na-hired na. Pag may nakita kang kulay blue, dyan na yung mapapayak ka po mga kababayan. No? Okay? Mga kababayan, yung kontrata, mapiprint mo yan. Tutulungan ka naming i-print ito. Okay, pirmahan mo. Libre po yung print sa atin, mga kababayan. Walang problema yan. Okay, scan na rin, no? Sama na yun. Okay? Tapos padala natin sa Korea. Tutulungan ka namin. Mga kababayan, kapag ikaw ay na-hired na, dito pa lang po lumalabas yung tinatawag o tinatanong ng madalas ano ang requirements, no? Pakiano po, screenshot po. Mga kababayan, no? Hindi ka hahanapan ng transcript of records, hindi ka hahanapan ng diploma, hindi ka hahanapan ng certificate of employment. At kapag na-hired ka na po, tatawagan ka, iti-text ka, ipopost ka, i-email ka ng POEA report sa POEA for your final training bago ka umalis. Sa final training mo, wala ka na naman po problemahin kasi estudyante kita, libre kang mag-i-stay sa Makati kapag ikaw ay papaalis na pa Korea. Kami lang po ang gumagawa nito. Excuse me po. Sa buong Pilipinas na hindi po mapantayan ng kahit sinong iba. Okay.
Ayan, hanggang ngayon, kung meron daw, okay, malamang ginaya na naman. Okay. Yan po, napakaganda ng lugar natin, Makati po. Malapit po tayo sa LRT, kaya isang sakay lang, MRT pala, no? Malapit din naman sa LRT, okay? Malapit ka na rin sa PUE at malapit ka sa airport, no? Pag natapos mo yung training mo sa PUE, bibigyan ka ng certificate ni Tito Boy. Joke lang po, no? Isa sa mga sikat na teacher sa PUE. Ayan, no? Ito po yung certificate na kailangan mo mong maipresenta na ikaw po ay dumaan sa tamang proseso ng government to government system po. Okay? So, yun po lahat-lahat ang pagdadaanan, mga kababayan. At bago ka umalis, meron pong pinakamabigat na pagdadaanan ang lahat ng umaalis pa South Korea. No? Ito po. Yung mabigat na gastusin pa South Korea. Okay, tumataginting na 80 to 100,000, depende pa po kung anong status mo. Yan, paano pag wala kang tuluyan sa Maynila, ikaw ay magrerenta? Paano pag hindi mo alam pasikot-sikot, mapagastos ka na malaki sa pamasahe? Paano pag malayo yung lugar mo sa PUE para mag-asikaso ng papeles? Madadagdagan at madadagdagan yan. No? Marami kaming narinig na kwento na ang nagastos 100 mahigit. Okay? Mga kababayan, kung wala tayong ganitong halagang pera, hindi rin tayo makakaalis. Medyo mabigat. Sir, kala ko ba walang placement fee dito? Ba't ang laki-laki? Wala nga pong placement fee yan. Hindi po yan placement fee. Gastos po yan. Sir, kala ko ba government to government to? Hindi pa sasagutin ng gobyerno natin. Gobyerno nga po yung babayaran nyo dyan. Okay? Para maiproseso kayo. No? Okay, anyways mga kababayan, hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Ito na naman ay isa sa pinakamaraming dahilan kung bakit kami number 1 sa buong Pilipinas. Mga kababayan, yes, kami na rin po, ang team ko na rin po, ang center ko na rin po ang magpapahiram ng 80 to 100,000 na pera na panggastos mo para tuluyang kang makaalis. Isa lang hangarin ko, masureball nating makakaalis kayo. Yes, totoo po yung nakita nyo sa pictures, video, at ito po ang patunay. I'm doing this since 2017 pa. Mga kababayan, kung hindi nyo po na itatanong, 10 taon na nga po ko sa industriyang ito. Pero bago po ako nagkaroon ng aking sariling center, ako po ay nagtatrabaho sa iba-ibang center at nakita ko ang iba-ibang center na kapag katapos mo mag-aral, nakakalungkot mga kababayan, bahala ka na sa buhay mo. Pinangako ko sa sarili ko mga kababayan, pag ako nagkaroon ng sarili kong center, hindi ko po papabayaan yung mga estudyante ko. Hanggang sa masama ko. Panorin natin ito. So yan po yung opisina namin no, sa Makati. Ito po yung Australia Highway. No? Ito po yung main branch. So ito po yung aking center. Ito po ay hindi scripted o hindi po yung palabas. Yan. Ayan po yung panahon na nag-i-issue kami ng ganong halaga nga po. No? 80 to 100,000 pesos sa mga papaalis nating estudyante. No? Kayo na pong bahalang humusga. Okay, mga kababayan, no? 8,000 ang enrollment sa aking center na ipagkakatiwala ninyo. Na alam ko na pangarap po ang nakasalalay dyan. Pero pagdating ng panahon na kayo po'y aalis, 80,000 to 100,000 naman ang pagkakatiwala ko sa inyo para tuluyan na kayong makaalis. At ang inyong passport ay matatakan na ng visa gaya nito at libre ko po kayong ihahatid sa airport mga kababayan. Dahil karangalan ko pong makapaghatid ng estudyante ko na bagong manggagawa sa South Korea. Mga kababayan, sana sa susunod
kayo naman ang maihatid ko po, no? Pagdating nyo sa South Korea, mag-stay po kayo sa training center. Yan, at again, paalala lang ha sa mga girls. Girls, again, para itong dream, believe, survive, pray and wait, pwede nyo subukan, no? Boys, sureball kayo dito. Ipasa nyo yung exam, okay ang health ninyo, pasok kayo dito. Alright? Anyways, mga kababayan, pagdating nyo po sa kumpanya ninyo, kayo pa ang re-regaluhan ng inyong amo, no? Okay, ayan po. Yan, tuloy-tuloy po, no, sa pangarap. Okay, mga kababayan, sabi nila, ang buhay nyo daw ngayon ay resulta daw po ng desisyon ninyo ng ginawa nyo ng nakaraan. Ang buhay nyo daw po sa mga susunod na panahon ay depende po sa magiging desisyon nyo ngayon. Kayo pong bahalang mag-decide kung gusto nyo na po bang mabago ang takbo ng inyong buhay. Alright? Ang katiyakan at kasiguraduhan na makapagtrabaho ka sa South Korea ay wala pong swerte-swerte dito. Wala pong tsamba-tsamba dito. Kailangan po ay sipag at tiyaga at marunong makinig sa akin. Tiwala lang sa proseso. Wala pong nag-abroad na hindi gumagastos. Hindi po ako recruiter, hindi po ako agency. Review center po tayo. Yes, 8,000 po ang enrollment ng aking center at kayo po ay nag-e-enroll sa number 1 Korean language center sa buong Pilipinas po, no? Yan. Anyways, mga kababayan, na pinagpalang araw po sa inyong lahat. Muli, this is Teacher Roland, Teacher Jolog. Sana makita ko po kayo dito sa Makati po. Yan, Luzon, Visayas, Mindanao, pati po yung nasa abroad. Signing up, Teacher Roland, Teacher Jologs. 감사합니다.